So 2025 na at sinabi mo sa sarili mo na ngayong taon ay mabibili mo na yung motorsiklo na matagal mo nang inaay. Paano mo nga ba mabibili yung motorsiklo na pinapangarap mo? Pag-usapan natin ngayong araw. Kahit isang motorsiklo lang talaga na madadala ka from point A to point B. So this is another raw vlog at i-share ko lang yung experience ko kung paano ko nga ba nabili yung unang motorsiklo ko noong nagtatrabaho pa ako as a call center agent. Well, ang unang motorsiklo ko kasi ay nabili ko ng second hand. 5,000 pesos lang ang bili ko doon sa aking Kawasaki Aura Nexus na 110cc. Luckily, parang third hand na nga ako doon kung tutuusin. Kasi yung tito ko, yung first owner noon, binenta na niya sa kaibigan niya. Tapos, nung mag-upgrade na yung kaibigan niya, napunta pa sa akin. Kaya sobrang sulit ko na sa 5,000 noon. Yun nga lamang, syempre, hindi mo na maaasahan na magiging presentable pa yung motorsiklo na yun. Pero para sa akin, naging magandang start yun para ma-experience ko muna yung pagkakaroon ng motorsiklo. Medyo kakarag-karag na yun nung unang dating nga sa akin, nakala ko junk shop na. Pero unti-unti ko siyang pinaganda. Alam mo yun, first motorcycle mo tas parang project bike mo siya. Unti-unti mong pinapaganda. Cut the story short, ay pagkatapos kong gamitin yon sa trabaho ko bilang teacher, humble beginnings kasi minsan yung mga estudyante ko, mas magaganda pa talaga yung motor sa akin nun. At nakakita ko na ng Aerox, talagang pangarap na pangarap ko, kalalabas lang ng Aerox nun. Ganda niya nun, parang feeling ko big time naman naka-Aerox version 1 nun, lalo yung kulay orange na ni-review ni Sir Sak before, di ba? Sobrang lahat ng tao nagkagulo dun Nung nag-resign ako as a teacher, ay nag-apply naman ako as a call center agent sa Alabang. Ngayon, hindi ko na madala doon yung motorsiklo kong Kawasaki dahil nangangamba ako na baka doon naman ako abutan ng aberya. Nung maganda-ganda na ang kita ko, ay doon ko na naisipan na ibenta itong Kawasaki ko. Nabili ko ng 5,000, nabenta ko ng 12,000. Bakit mahalaga tong istorya na to? Kasi dito ko naisip kung paano ko makukuha ng isang brand new na motorcycle despite na parang alanganin ako doon sa sinasahod ko. So, ito yung ginawa ko. Una sa lahat ay kinumpute ko kung magkano ba yung nagiging pamasahe ko from Santa Rosa, Laguna to Alabang. So, kinumpute ko siya magkano ba daily yung ginagastos ko sa pamasahe. And you can do it sa sarili nyo ding experience kung namamasahe din kayo or nagko-commute. Gano'n nga ba kalaki yung nagagastos nyo? Let's say, sabihin na natin na nasa 2,500 yung nagagastos ko para sa pagko-commute daily. Dagdag mo pa dyan yung tinatawag natin na opportunity cost which is kino-consume din ng mas matagal na oras yung buhay ko ng pagko-commute compared kapag nakamotor ka ay saglit na saglit lang yung biyahe. Yung dating biyahe kong 1 hour and 30 minutes, lalo na kapag rush hour, nakukuha ko na lang siya ng mga 40 minutes. Kung magluwag ang kalsada, nakukuha ko lang siya ng 30 minutes. Napakalaking bagay nun dahil either may side hustle ka na pwede ka pang kumita ng pera o kaya naman ay meron kang mas maraming oras para i-spend sa pamilya mo. So ngayon, yung 2,500 na yan, inisip ko is gaano pa ba kaluwag yung budget ko na kaya kong dagdagan kung kukomputing ko yung mga gala-gala ko pa sa rest day at palagay ko kaya ko pa siyang dagdagan ng mga 1,000 pesos. Given the fact na single naman ako that time pero breadwinner pa rin ako ng pamilya, meron akong budget na 3,500. Ngayon, nung nagkaroon ako ng bonus, dun ko kinuha yung ipang-down payment ko. At the same time, dinagdag ko na rin yung napagbentahan ko ng motorsiklo na Kawasaki. Kasi bala ko nang mag full time na magmotor papasok ng trabaho. Ang napili ko nga motorsiklo noon dahil hindi ko pa talaga afford ng Aerox at ilang beses ako nagpabalik-balik sa kasa para tignan kung magkano yung mga down payment ng mga automatic na scooter. Hindi ko talaga kaya yung Aerox, medyo mabigat pa talaga kasi umasweldo lang ako noon ng 19,000 monthly plus breadwinner pa ako. So kaya ko lang talagang kunin sa budget ko monthly ay 3,500. Actually, sagad na yon. Ito pa is sa naging problema which is sasabihin ko sa inyo mamaya. Nagkaroon din kasi ako ng pagkakataon na makakita ng mga repo na naka-display. So ngayon, pinag-iisipan ko na kumuha ng repo at may nakita nga ako doon na Honda Click version 1, 125cc before na para iniisip ko mas makakatipid ako sa repo. Pero yung nakita ko na yun na unit ay may basag na. Nung pinagtanong-tanong ko ay malaki din pala magagastos dun sa basag na yun. Hindi na ako talaga hiyang sa mga second hand units. Kasi yung first motorcycle ko, second hand. Ngayon, kuha ka na lang din naman ng hulugan. Ba't hindi mo pa itodo into a brand new unit? Para walang sakit sa ulo. Or kung magkaroon man, ikaw yung first na responsable doon at hindi ka iisip-isip na ako ba nakasira nito o nasira ng first owner. Maliban na lang, syempre, kung may kakilala kayo na marunong. In my case, wala akong alam sa motor. Nung nagsisimula pa lang ako. Kaya, hindi na ako sumugal sa second hand. Tumingin-tingin ako at ang nakita ko ngang sumunod na kakayanin ng budget ko ay Mio i 125. Yung pa lang muna yung nakita ko kasi yun din yung motor ng tropa ko. At subok ko na nung may test drive ko, talagang maganda na siya. Kasi coming ako sa isang motorcycle na lagi ka may second thought kung kakayanin ba kapag nagra-ride kayo or kahit pumunta ka lang
lang sa malapit. Kaya ba talaga ng motor na to? So sa akin, ang isang brand new motorcycle, kahit ano pa yan, ay panalong-panalo na para sa akin. Kasi galing ako doon sa kakarag-karag ng motor. So MIUI 125 ay overkill na sa akin. Pero dahil nga medyo lumabas yung pagkamaluho natin ng konti at gusto natin na isagad na yung kakayanan natin, nakita ko na pasok pa dun sa 3.5 monthly yung MIUI Soul i125. Kaya yun yung naabutan nyo sa mga OG netizens natin yan na unang motorcycle ko na nagva-vlog na ako. Nasa around 10,000 to 12,000 yung down payment ko doon, and then nagma-monthly ako doon ng around 3,300 if I'm not mistaken. So ito pa yung isa sa hindi ko na anticipate na gastos, which is yung gasolina. So syempre kapag ka nagmotor ka, hindi naman yan yung gagamitin mo lang. So kailangan mo rin mag-alat ng budget sa gasolina. Depende sa inyo kung gaano kalayo yung pupuntahan ninyo. Pero sa akin, by that time sigurado ngayon mas mataas na dahil sa inflation. Pero 50 pesos lang yung nagagastos ko everyday sa gasolina. Patipid na sa gasolina yung FI na MIUI Soul i125. Kaya yun din yung dahilan kung bakit nire-recommend ko yung FI na motorcycle sa mga bago palang kukuha. Kasi matipid yan sa gas. So isa pa sa hindi ko na-anticipate, syempre, yung mga gears. Pero that time, kaya naman ng gears na pagkasyahin Nagtiis ako sa lumang helmet na kasama nung nabili ko yung motorsiklo kong kakarag-karag. Binigay lang sa akin yun as freebies. Basta tipong magkaroon lang ng gloves yung kamay ko at hindi marawan, okay na sa akin yun. Then yung mga riding jacket, hindi rin tayo makabili ng mga padded pa. So basically, real talk lang, kahit na pinapromote natin yung preventive riding, ay hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay afford natin siya. So basic lang din yung mga suot ko nung nagmumotor ako noon. Pero nakuha ko na yung dream motorcycle ko. At the same time, dahil bago nga siya, iba yung confidence na naibigay sa akin. At hindi ko nga natatandaan way back then na sikat pala yung Marilaki at pinuntahan ko na pala siya ng solo before at nakapag Laguna loop pa ako. So before, nahilig din talaga ako magmotor. At doon ko rin na-experience sa Matikitan sa Manila. Hindi naman ako taga doon medyo probinsyano ako Kaya baguhan sa akin yung mga pasikot-sikot doon. Marami na din ako napuntahan doon sa motor na yon at yun yung naging pinakasasabi kong sulit dahil nung makuha ko yung MIUI Soul i125 ko, feeling ko, nakuha ko na yung first car ko. Bakit ganun? Kasi alam ko sa sarili ko na kayang-kaya ko nang puntahan lahat ng kayang puntahan ng kotse. Diba? Maliban na lang sa expressway. Pero alam mo yon, yung layo, punta ka ng Marilaki, kaya. Punta ka ng mga long ride na dati pinapangarap mo lang, kaya. Napakadami kong pinuntahan gamit yung motorsiklo na yon at masasabi ko na sulit ko talaga siya. Hindi man siya yung dream motorcycle ko by that time, which is Aerox, pero para sa akin, okay na yung MIUI Soul i ko at talaga na sulit ko na siya. Nagagamit ko siya papunta sa trabaho. Grabe yung natipid kong oras sa pagra-ride ng motorcycle compared nung nagko-commute ako. So, napakalaking tulong niya sa akin. Kaya, ayun yung isa sa mga pwede nyong gawin kung gusto nyo ring makuha yung first motorcycle ninyo this new year. Pwede nyo computein kung magkano ba yung pamasahe ninyo. Dagdagan nyo ng konti para medyo mag-level up pa yung kaya nyong kunin. Or kung hindi nyo nadagdagan, mag-stick na kayo dun sa budget ninyo. Yung iba naman, ang ginagawa nilang ways ay umuutang sila sa credit card or naglo-loan sila na dun nila binabayaran para tipong na-cash nila yung motorcycle, halos walang interest, which is good as well. Pero sa totoo lang, ang binabayaran mo dun ay magamit mo na siya right here, right now, kasi kailangan mo na siya at yung oras yung binabayaran mo dun. Kung mag-aantay ka pa na mag-iipon ka ng cash, pwede din naman kung delayed gratification yung pinapractice mo, it's okay. Kung ano yung nag-work sa'yo, okay lang yan. Pero ako, kailangan ko na siya magamit right away. Ang dami ko na nagawa, dami ko na na-experience. Kung aantayin ko pa na makaipon ako, by that time, 75,000 pesos lang ang SRP ng MIUI Soul i125. Aantayin ko pa makaipon ako ng 75,000, siguro abutin pa ako ng ilang taon. At least, binayaran ko na siya, dumaan ang pandemic, awa ng Diyos, di naman tayo pinabayaan. Nakabayad tayo na nakabayad hanggang sa pinakamasarap na pakiramdam ay yung huling hulog mo na. Binlag ko pa yun, yung huling hulog ko na. Finally, sa akin na yung motorsiklo, idadrive ko na ng may confidence lalo at mas malaki yung nailuwag sa monthly ko dahil nadagdagan na ng 3,500 yung dating binabudget ko na monthly ko. So, naabutan na rin siya noon na full-time na ako sa vlogging, hindi na ako kumikita. Naabutan din siya ng pandemic. Kala ko mababatak na. Doon nag-umpisa na nagre-review tayo ng mga rusi-rusi. Kasi gusto kong magkaroon ng motorsiklo pa din para hindi ako mapigilan na gumalaw. Ganon yung nangyayari sa akin para makuha ko yung first motorcycle ko. So, depende na lang din yan. So, kung ano yung magiging diskarte ninyo. So, isa lang yan sa personal experience ko na may re-recommend ko. Gusto nyo ba na kwento ko naman kung paano ko nakuha yung first car ko? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa mga ibang topics na gusto nyo pag-usapan natin next vlog? Comment your suggestions below. Ang ginagamit ko naman na pang daily ay yung aking Honda PCX 160. Nabala ko sanang kabitan nitong aking TRC na shock. Pakita ko lang sa inyo real quick. Ito pa isa sa mga gastos na dapat ninyo anticipate. Ayan, no?
Ganda oh. Kulay pula yung PCX ko, kulay pula din yung TRC Racing ko na AI Tech na shocks. Tapos isa pa sana sa gusto ko ipakabit sa kanya itong ating Prezi Mini driving light. Sobrang liit lang kasi nito, oh. Ganda ng packaging. Sobrang liit lang niya na driving light, pero grabe yung bato na ilaw niyan. Para mapanatili ko na vibrant yung kulay nung aking PCX, ginagamitan ko yan na Extreme 1 protection. Papalitan din natin yan na Dineos tires dahil ayan na yung alam ko na makapit na gulong, tatagal at very durable. Visit nyo naman kami dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. O kaya naman, supportahan nyo kami sa aming mga social media accounts. Search nyo lang Nedi Shop. Pre-install na yung ating mga hybrid top box na kagaya nyan. Partneran mo pa ng K3 bracket na may lifetime warranty. Yan yung perfect na pang rides talaga. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool, ride safe always.